Mula sa pagiging guro, lider estudyante at kawani ng iba't ibang opisina, malawak at mahalaga ang gampanin ng mga kababaihan sa loob ng ating universidad. Kaya naman ngayong Pandaigdigang Buwan ng Kababaihan, ating tuklasin ang kanilang mga kwento, pagsubok at pananaw. At alamin natin kung paano pa natin mas mapalalakas ang boses ng kababaihan sa loob ng akademya. Kaya tara, samahan niyo kami pakinggan ang kanilang mga kwento. In terms of the daily activities and struggles na meron ako bilang nanay, bilang administrador, bilang babae, gusto kong i-point out na mahalaga yung support system na meron ka and yung staff na merong pagkalinga, pagpapahalaga doon sa mga kinakalinga mo at pinakahalagahan din batay sa mandate ng office. Masasabi ko naman na I had my own expression of my femininity inside the campus. Pero syempre, hindi natin ma-ignore yung mga karanasan ng mga kababaihan na nakaugat pa rin sa misogyny or sa gender-based oppression. I don't think na ma-achieve ko lang siya bilang isang babae lang. Pero yung kolektibong paghahamig sa mga kababaihan, yun talaga yung magtutulak sa para maiwasan naman itong mga issue. Yung pagmumodelo kung paano ba maging isang woman leader sa kasalukuyan, I think that would be a contribution and that would pave way for other women na tingnan na kayang pagsabay-sabayin ng mga roles. Maniwala sa ating kakayahan at sana ay sa bawat gagawin natin, iisipin that it would be for the good of everyone. Yung mga pansariling kalakasan ay pwede nating mapaunlad, maging kalakasan siya ng community where we live. Dapat itong sabayan ng militante. Kung pag sinabi natin militante, matapang at buong lakas natin na pinaglalaban yung tunay na pagkakapantay. Halaga yung ino-organize natin yung sarili natin sa mga alyansa tulad ng Rise for Education, tulad ng Gabriela Youth UPLB. And lastly, since paparating na rin yung student elections, yung pakikilahok at actively na pagpa-participate sa UPLB Student Council election. Sana hindi ako yung maging huling babaeng leader estudyante at mas madumami pa yung kababaihan na humahanay sa ganitong mga klaseng mga activities ng lipunan natin. Tunay ngang mahalaga at malawak ang gampanin ng mga kababaihan sa loob ng akademya. Marami man ang pagsubok, hindi ito naging dahilan sa kanila para sumuko. Pero, simula pa lang yan ang ating kwentuhan. Stay tuned for part 2 dahil marami pa tayong kwentong matutunghayan.